Magandang araw sa iyo, kapatid. Ako po si Haji Garcia at nagpapasalamat ako na binuksan mo ang video na ito. Sa dami ng content ngayon, maraming pampatawa, pampasaya, pampatanggal ng stress. Pero may ilan lang talagang nilalaan para sa kaluluwa, para sa kalooban, at para sa puso. Ang tanong natin ngayon ay napakasimple pero malalim. Paano mananatiling mabuti ang puso kahit masama ang trato sa iyo ng mundo? Bakit mahirap maging mabuti sa panahon ngayon? Kapatid, sa totoo lang, hindi madali ngayon panahon. Parang nagiging normal na ang pagiging marahas sa salita. Ang pagiging mapagmataas ay inaakala ng ilan na pagiging matapang. Ang pagiging tahimik at mapagpakumbaba ay iniisip ng iba na kahinaan. Subukan mong gumawa ng mabuti minsan. Pagtatawanan ka, magpakita ka ng malasakit minsan, pagdududahan pa ang motibo mo. Magsalita ka ng katotohanan, baka ikaw pa ang sabihang mayabang. Pero ito ang totoo. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa reaksyon ng iba, kundi sa intensyon ng puso. Halimbawa, tahimik na mga bayani. Alam mo ba kung sino ang pinakamabubuting tao? Hindi sila yung nakikita sa TV. Hindi sila yung malalakas ang boses, kundi yung mga tahimik na nagsasakripisyo araw-araw. Mga nanay na nagtitiis ng pagod. Mga tatay na tahimik na lumalaban sa lungkot. Mga anak na nag-aalaga ng magulang kahit walang kapalit. Ang kabutihan ay hindi laging nakikita, pero ramdam ito ng Diyos, at yun ang mahalaga. Ang panahon ng paghuhusga. Napapansin mo ba ang dali na ngayong manghusga? Isang post lang sa Facebook, may opinion na agad. Isang pagkakamali lang, parang habang buhay kang huhusgahan. Subalit tandaan, ayon sa 187, ang sino mang walang kasalanan ang siyang unang bumato. Pero bakit lahat gustong bumato? Marahil kasi mas madali ang manira kaysa umunawa. Mas madali ang magsalita kaysa manahimik. Pero hindi tayo tinawag ng Diyos para sa madali. Tinawag tayo para sa tama. Pagpili sa kabutihan araw-araw. Hindi isang malaking desisyon ang kabutihan. Ito ay mga maliliit na desisyong inuulit araw-araw. Pipiliin kong ngumiti kahit hindi ako nginingitian. Pipiliin kong tumulong kahit wala akong nakukuhang kapalit. Pipiliin kong magpatawad kahit masakit pa rin. Tanong, ano ang pinipili mo araw-araw? Kung paano maging ilagay ang loob sa Diyos. Kapatid, ang kabutihan ay hindi lang mabuting asal. Ito ay bunga ng panalangin. Bunga ng pagkapit sa Diyos. Sa awit 51:10, lumikha ka ng malinis na puso sa akin, O Diyos. Hindi tayo perpekto. Madalas tayong mainis, mapuno, masaktan. Pero kung araw-araw nating idinadasal na, Lord,
linisin mo ang puso ko. Unti-unti tayong binabago. Mga uri ng kabutihang di namamalayan. Ang kabutihang hindi pinapansin, pagngiti sa gwardiya, pagsagot ng salamat po. Ang kabutihang pinipilit, pagniting pilit kahit umiiyak ang loob. Ang kabutihang patagong ginagawa, pagbibigay ng tulong sa hindi nagpapakilala. Ito ang mga kabutihang hindi kinukunan ng video, pero nakikita ng Diyos. Ang pagpapatawad, pinakamataas na anyo ng kabutihan. Bakit mahirap magpatawad? Kasi masarap gumanti. Kasi gusto nating maramdaman ng iba ang sakit na dinanas natin. Pero kapag hindi tayo nagpatawad, tayo rin ang nakakulong. Mateo 6:14. Sapagkat kung kayo'y magpapatawad sa mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Gusto mong lumaya? Patawarin mo sila kahit hindi sila humingi ng tawad. Ang mabuting puso ay hindi mahina. Ang mabuting puso ay hindi pipi. Ito ang pinakamatatag dahil ito ay hindi naglalaban para ipakita ang galing, kundi para magpakita ng Diyos. Pagkatapos ng vlog na ito, subukan mong gawin ito. Magpadala ng mensahe sa taong nasaktan ka, hindi para singilin, kundi para ipagdasal siya. Umupo sa katahimikan, tanungin ang sarili, ano ang gusto ng Diyos na baguhin ko sa puso ko? Maging tahimik na inspirasyon sa iba. Ayon sa Galatia 6:9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo magsasawa. Narito ang aking quote. Hindi kailanman mawawala ang kabutihang mula sa puso, sapagkat ito'y laging tinatandaan ng Diyos, kahit makalimutan ng mundo. Maraming salamat kapatid sa pagsama sa akin sa isang napakahalagang oras ng pagninilay. Kung may natutunan ka, pakishare mo ito. At kung gusto mong samahan ako sa pagkalat ng kabutihan sa social media, mag-subscribe ka at i-like ang page na ito. Ako po si Haji Garcia. Hanggang sa susunod, manatiling mabuti, manatiling mapagpakumbaba, at higit sa lahat, manatiling nasa piling ng Diyos.